Magandang araw mga mag-aaral, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Kakayahang pampagkatuto. Nasa uri ang konteksto ng pag-usbong ng liberal na ideya tungo sa pagbuo ng kamalayang nasyonalismo, P6pm Cave 4. Para sa ating layunin, sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga dahilan ng pagkakaroon ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Nakakagawa ng isang diagram sa mga naganap sa Pilipinas noong ika-19 na taon. Alam mo bang noon ay ang mga paaralan ay nasa ilalim ng pamamatnubay ng mga Prail? Kaya naman mahalagang bahagi ng pinag-aaralan ng mga Pilipino noon ay ang mga doktrina ng simbahan at sinasabing hindi rin lahat ay may pagkakataon magkaroon ng edukasyon. Ngayon, itinatakda ng mga batas na ang lahat ay may karapatang magkaroon ng edukasyon. Bagaman may mga paaralan pa ring pinamamahalaan ng simbahan, laganap na rin ang pampublikong edukasyon na pinangangasiwaan ng pamahalaan. Bago tayo dumako sa ating talakayan, maaari ko bang malaman ang inyong ideya sa mga sumusunod na mga salita? Edukasyon, Prail, kalakalan, nasyonalismo. 1. Dekreto ng Edukasyon ng 1863. Mula sa pagbabagong naganap sa ekonomiko, nagkaroon ng pangangailangan ang mga taong may kasanayan at kakayahan sa mga industriyang itinayo sa kapuluan. Dito umusbong ang pangangailangan sa reformang pang-edukasyon. Ito ang naging sitwasyon ng Pilipinas noong inilabas ng Espanya ang Dekreto ng Edukasyon ng 1863 na nilagdaan ni Reyna Isabel II. Ayon sa dekreto, inaatya nagpamahalaang kolonyal sa Pilipinas na magtayo ng mga pampublikong sistema ng edukasyon. Layunin nito na palaganapan ang kaalaman ng mga Indyo sa doktrina ng Katolisismo at maging sa wikang Espanyol. Layunin din ng dekreto na itaas ang antas ng edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga paaralan at matataas na institusyong pang-edukasyon. Bago pa man ipatupad ang dekreto, nasa kamay na ng mga Prail ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kaya naman hindi pinansin ng mga Prail ang mga naunang dekreto maging ang pagtuturo ng wikang Espanyol. Kaya naman wikang katutubo ang inaral ng mga Prail at ito ang kanilang ginamit sa kanilang pagtuturo. Ayon sa dekreto, kinakailangan na magtayo ang bawat bayan ng 2 paaralang elementarya. Isa para sa babae at isa para sa mga lalaki. Ituturo dito ang pagbabasa, pagsusulat, aritmetika, wikang Espanyol at mga doktrinang Katoliko. Ipinag-uutos din ang pagtatayo ng mga paaralang normal o mga paaralan na magsasanay sa mga magiging guro sa ibang paaralan at pamantasan. Bilang pagtalima, itinatag ang Eskwela Normal Superior de Maestros de Manila noong 1865. Maganda ang layunin ng dekreto, karamihan naman sa probisyon nito ay hindi naman naipatupad. Hindi din naging maganda ang kalidad ng pagtuturo dahil kakaunti lamang ang mga gurong may kakayahang magturo. Ang kakulangan sa pondo sa pagpapatayo ng mga paaralan sa baryo at sityo ay naging isang malaking hadlang. At ang pagtutol ng ilang Prail kaya lubusang hindi napatupad ang dekreto. Ayon sa pag-aaral ng historyador na si Erin Hardaker,
Ang pagpapatupad ng dekreto ang siyang nagdulot ng pagbabago na hindi inaasya ng mga Espanyol. Sa halip na maging instrumento ang edukasyon sa pagpapanatili ng kaayusan ng Pilipinas sa ilalim ng kolonya ng Espanya, kabaligtaran ang nangyari. Ang mga Pilipino ay tuluyang namulat sa kanilang katayuan sa buhay at sa mga ideya na magiging batayan ng kanilang kamalayang nasyonalismo. Lahat ng mga nakapag-aral ay siyang nangunguna sa paghingi ng reforma o pagbabago sa kaayusan sa kolonya sa mga sumunod na panahon. 2. Pag-usbong ng mga mestizo. Ito ay bunga ng paglago ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Ang lupa ang naging pinakamahalagang yaman sa bansa. Ang pagkakaroon ng malaking lupain ay naging simbolo ng kapangyarihang ekonomiko at taas ng antas sa lipunan. Ang pagbabagong ito sa ekonomiya ay nagdulot sa pag-angat sa antas sa lipunan ng mga Tsinong mestizo. Ayon sa historiador na si Renato Constantino, ito ay ang maituturing na pinakamahalagang pagbabagong panlipunan mula 1750 hanggang 1850. Naging aktibong kalahok sa kalakalan ang mga mestizo ngunit nagkaroon sila ng matinding kompetisyon mula sa mga purong Tsino nang payagan ang huli na malayang makipagkalakal sa Pilipinas. Natuon ang atensyon ng mga mestizo sa sektor ng agrikultura. Nakakuha sila ng maraming lupain sa pamamagitan ng kasunduan ng muling pagbebenta, Pacto de Retroventa. Sa ilalim ng sistemang ito, kapag nangailangan ng pera ang mga nagmamay-ari ng lupa, sila ay nangungutang madalas sa mga mestizo. Ang kanilang lupa ay napupunta sa mestizo na nagpautang sapagkat kadalasan ay nabibigong magbayad ang nangutang. May karapatan pa rin ang nauna sa kanyang lupain bilang nangungupahan, tenant. Maaari rin niyang bilhin muli ang lupa sa parehong halaga. Ngunit madalas ay hindi na nababayaran ng nangungupahan ang kanyang inutang kaya tuluyan nang napupunta ang lupa sa mestizo. Sa Juan lang kaso naman, itinatanggi ng nagpautang na maaari pang bilhin pabalik ang lupa. Maraming katutubo ang nawala ng kanilang sariling lupa dahil sa sistemang ito. Ang ibang lupain naman ay nawala sa kamay ng mga katutubo sa pamamagitan ng panganggamkam ng mga prail. Pinarerentahan ng mga prail ang kanilang mga lupain sa mga inquilino, encolino, na madalas ay mestizo. Pinarerentahan naman ng mga inquilino ang lupa sa mga dating may-ari nito para sila ang magsaka. Bagaman ang mga prail ang pinakanakinabang sa ganitong sistema, lubhang malaki rin ang kinita ng mga mestizo, samantalang ang mga nagsasaka ng lupain ay nalugmok sa kahirapan. Sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga mestizo, sumibol mula sa kanilang hanay ang mga Pilipinong nagkaroon ng kakayahang makapag-aral sa mga pamantasan sa Pilipinas, at nang lumaon ay maging sa ibang bansa. Kalaunan, ang terminong Filipino ang itinawag sa mga mestizo at mga Principalia. Ang terminong ito ay dating eksklusibo lamang na tumutukoy sa mga Criollo o ang ng isang pangkat. Sila ay kinabibilangan ng mga Espanyol na ipinanganak sa kolonya. Saang mga mestizo ang bumuo sa bagong elite ng lipunang Pilipino noong mga panahong ito. Ayon sa aklat na State and Society in the Philippines, 2018, nina Patricio Abinales at Donna Amoroso, ang bagong elite na ito ay binubuo ng 3 antas. Ang nasa tuktok ay ang mga kasike, kasik, o ang mga panginoong may lupa. Mga Criollo sila at mga mestizo na nagkaroon ng lupa at umunlad bunga ng pag-asenso ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ang sumunod ay ang mga inquilino, na gaya ng nasaad sa itaas,
ay mga mestizo at ilang mga katutubong Pilipino na naging tagapamahala ng mga lupain ng mga Panginoong may lupa at mga prail. Kasama rin sa bagong elite ang mga propesyonal at mga manggagawa na kinabibilangan ng mga doktor, abogado, at mga pari. Ang mga ito ang nakinabang sa mga reforma sa ekonomiya at edukasyon na ipinatupad ng mga Espanyol, at sa kalaunan, ay tatawaging mga ilustrado. Sa mga propesyonal na ito magmumula ang mga Pilipino na manggaguna sa panawagan sa pagbabago sa kolonya. Ang mga ito rin ang hamon sa kapangyarihan ng mga mananakop na Espanyol, at iyong mga maituturi na kabilang sa dati o tradisyonal na elite. Bigyang pagpapaliwanag ang bawat katanungan tungkol sa ating aralin ngayong araw. 1. Ano ang epekto ng pagkakaroon ng edukasyon sa mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol? 2. Ano ang naging papel ng mga mestizo sa lipunang Pilipino noong ika-18 at ika-19 na taon? Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.